Good morning, St. Peterians. Good morning, Father. Today is a great day, and of course, this season is the greatest season of all as we continue to appreciate, to relish, to embody the meaning and the significance of the resurrection of the Lord, the victory that ends all victories as we celebrate Easter season. The Paschal candle symbolizes Jesus, the light of the world. Lahat po tayo, we are a Easter community. We believe that Jesus, although He died, rose again after 3 days and conquered everything in this world. He conquered sin, evil, and death, not for Himself, but for our sake, so that we may also be victorious. Do you believe that? Yan, Yan ang ating pananampalataya. Kaya naniniwala tayo, habang buhay may pag-asa. Dahil may... Pag nagpupunta ako ng bilanggo, ganyan talaga. Pag nagpupunta ako ng bilangguan, Sir York, palagi ko sinasabi sa mga bilanggo, habang buhay may pag-asa. Sabi nila, may pag-asa. Sabi ko, bakit may pag-asa? May buhay? Hindi. May Diyos na nagtagumpay. Amen? Okay? Habang buhay may? Dahil may Diyos. Sigurado kayo? Tiyak yun. Certain hope. No? Not wishful thinking. Not expectant hope. Certain hope. Tiyak yun. Huwag kang magdududa. Magtatagumpay tayo sapagkat nagtagumpay ang Diyos. Naniniwala ka ba dyan, Dr. Mildred? Amen! Magtatagumpay tayo sa kasalanan, sa kasamaan, at kamatayan by the power of the risen Lord. Jesus is Lord. Can you say that? Yeah, That's why we have to listen to Jesus Christ, the Good Shepherd. Today is the Good Shepherd Sunday. Listen to the voice of the shepherd. Sabi nga sa John 19, I have conquered the world. Ang sabi ng Panginoon. We will also conquer when we follow the promptings, leading direction of the Holy Spirit. And our vocation today is also a reminder for us to be conscious of our vocation. We pray for all vocation. Vocation is a calling, Ibig sabihin ng bokasyon, ano ang calling mo kay Lord? Kaya nakikinig tayo upang ating mapakinggan ano ba ang calling natin sa Panginoon. Each one of us, meron tayong mga calling. And one of the greatest, if not the greatest of all calling, is motherhood. Yan po isa sa pinakadakilang bokasyon sa balat ng lupa ang maging ina. Palakpakan natin ang mga nanay sa araw na ito. Tita Del, all the mothers. Saan ba yung mga nanay? Taas ang kamay, di ba? Kantahan natin ang mga nanay. Iingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo may gagabay sa'yo, ang alay kong itong pagmamahal mo. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan ko na. Pangarap ko na makamtan ko na. Amen? Okay, Diba? Excited ako, election na bukas Tatlo daw ina natin. Tatlong ginugunit na nating ina sa araw na ito. Unang-unang ating biological mother, napakahalaga ng ating nanay sapagkat siya ang naging instrumento, kaya tayo naging tao. Amen? Di ba, Kaya si President Digong, tapang-tapang ni Digong, Pero pagpupunta siya sa puntod ng nanay niya, ngawa na ngawa yan. Alam natin ang iba ang relasyon natin sa ating mga ina. The instrument of life-giving grace, mothers, the instrument of unconditional love, nanay, and it is with our mothers that we feel at peace and secured, Naalala ko sa TikTok, may nakita ko sa TikTok, York, mahilig ka sa TikTok. Uso ngayon yan, bilis, Iyak nang iyak na imata, iyak nang iyak, Nakiyak. Kaya ang ginawa ng nurse, abay dinikit sa nanay. Nagdinikit sa nanay, at
nagsalita yung nanay, ba ito mahimik na, no? The child feels secured, no? When he is with his mother, no? Ganun ang appreciation natin ng nanay, no? Kaya sa araw na ito, let's give honor, let's celebrate and renew our love and devotion to our mothers. Even the Lord, no, valued motherhood. Sabi nga sa Isaiah 66. Ano sabi sa Isaiah 66 number 13, no? Whomever the mother consoles, I will console, says the Lord, no? At ang sabi nga sa Isaiah 49, pag lagi natin kinakanta yan, hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan. Sino daw yung makakalapit, no, sa unconditional love of the Lord? Sino lang yung makakalapit sa pag-ibig ng Diyos? Pag-ibig ng nanay, no? Di ba? Ang after the love of God, ang susunod na ay love of a mother. Amen? No? Kaya ating bigyan ng halaga and renew. Kung dumalaw tayo sa sementeryo, at ating pasalamatan ng Diyos sa biyaya ng mga nanay. Ang pangalawang ina na dapat nating bigyan ng diin, no, at pakinggan ang tinig ng Diyos, no, ay ang ating inang simbahan, no. We have a mother and a teacher as a Christian community. Mater and Magistra is our Holy Mother, the Church, no. Holy Mother, the Church. Iniwan sa atin ng Panginoon sa Matthew 16:18, no. Pinili ni Lord si Peter, ang sabi niya, upon this rock I will build my church, no? And I will give you the keys of the kingdom. Evil will never conquer it, no? And the church will be with us until the end of time. Papasalamat tayo sa Panginoon. At meron na tayong bagong Santo Papa, no? Di ba, no? Ang pangalan niya ay Pope Leo the 14th, no? Bakit kaya Pope Leo the 14th at hindi Pope Francis the 2nd, no? There is a meaning to that. Saka ko na lang sabihin sa inyo, next time magkita tayo. No? Pero napaka-symbolic na ang Leo the 14th. Pero what is important, no? Ang ginawa ng mga cardinals natin, no? It's not about popularity, no? Yung hindi they were quiet, absolute secrecy, no? They voted according to the promptings of the Holy Spirit, no? Pinakinggan nila ang Espiritu Santo. At napansin natin yung mga yung ating mga manok hindi nanalo yung mga manok natin, di ba, no? Especially Cardinal Chito, no? He's very famous, no? Well-spoken, very intelligent, very much qualified all over the world. He's very much appreciated, no? Pero usually mga frontliners hindi nanalo, no? Kasi iba din yung takbo ng Espiritu Santo, no? Iba din ang takbo ng Espiritu Santo. Ang pagpili ng Papa kasi hindi about personalities, na ang pagpili ng Papa, ano kailangan ng mundo ngayon? Ano kailangan ng mundo sa panahong ito? At kung ano ang problema ng mundo, ano kailangan ng mundo, no? Sino ang Papa na bagay, mamuno at maglingkod sa panahong ito? No? Ganyan magdesisyon ang ating simbahan. Because the church exists for the sake of the world. No? The church does not exist for itself. Nagmimisyon ang ating simbahan for the salvation of the world, no? Sapagkat kailangan natin ng simbahan. Ang tinig ng simbahan, siya ang ating ina, spiritual mother, like Mama Mary. Ginagabayan tayo sa katotohanan at sa tamang daan. Lalo na ngayon, no? We are living in a very dangerous world. Napakaraming ismo. Meron nga akong bisita na mga Caritas Croatia, no, from Croatia, mga nagtatrabaho sa mahihirap, nasa Pilipinas, nag-aaral ng ginagawa ng Caritas Manila. At ang sabi nila sa akin, ang problema daw ng Europa ngayon ay yung relativism. Relativism. Mas matindi daw yan sa materialismo at secularism. Ano yung relativism? Sabihin nyo nga, relativism. Kanya-kanya na lang paniniwala. Delikado yan, ano? Lahat na lang depende ano yung personal opinion mo. No? Ano na lang yung what is culturally acceptable. If not, what is the call of evolution, no? Hindi po tayo naniniwala dyan. Naniniwala tayo, may mga bagay na objectively valuable, no? There's a big difference between what is objectively valuable from what is subjectively satisfying. Di ba? It can be satisfying for you, subjectively satisfying, but it is not objectively valuable, no? At sino nagtuturo ano yung
Ito yung objectively valuable, it is outside of ourself. Hindi sa atin yung outside of ourself. Like the Bible, the Word of God, no? Is perfect. Absolute, no? Hindi pwedeng kanya-kanya na lang paniniwala, no? It is the Word of God, no? The Word of God does not change. It is always the same, yesterday, today, and forever. The Ten Commandments does not change, no? Di ba? The Beatitudes does not change, no? Yan ang sinasabing objectively valuable. Hindi pwede yung kanya-kanya na lang. Bahala ka na kung anong paniniwala mo. Hindi pwede. Kaya we're living in a very dangerous world, no? That's why we need the church to interpret to us officially, no, the teaching of the Lord under the leadership of our servant leader, the Pope. No? Kaya makinig tayo sa turo ng simbahan, we need the church. And the last motherhood that we need to appreciate today, ating biological mother, ang ating spiritual mother, the church, mahalaga atin din bigyan ng halaga ang ating inang bayan. Ayan, no? Inang bayan. No? Dapat bilang mga Pilipino, kala mo, nakakalungkot sa Pilipinas daw, hindi mataas yung love of country. Ang mataas daw sa atin love of family. Yan. Well, we love our families, okay, no? But at the service of the common good, kailangan the family sometimes have to sacrifice, no, for the love of the country. Sabi nga ni Cardinal Sin, love of God and love of country are inseparable. Kung mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang ating bansa na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? No? Pinagkatiwalaan tayo ng bansa. Mayaman ang Pilipinas, no? Pero bakit parabagang napakaraming mahirap sa atin? Di tayo nakakaisa. Magulo ang politika, no? Wala na tayong tiwala sa mga institusyon. And we believe the answer is leadership. Leadership matters. Always, in any organization, like St. Peter, or a church, or NGO, or company, no? The rise and downfall, no, of any organization or any community depends upon leadership. No? Kaya sa atin, meron tayong pagkakataon na pumili ng mga leader tomorrow. Na sa national, senator, congressman, party list, no, and our local government. Sana piliin natin kung sino yung tinatawag ng Diyos. No? Kaya sa atin, paano tayo pumili? Hindi sinasabi ng simbahan sino ang iboboto natin. Ang sabi ng simbahan, pakinggan nyo ang inyong konsyensya. Listen to your conscience. The conscience, sabi nyo nga, conscience. Yan. Conscience is the voice of God. The voice of God. No? Listen to the Good Shepherd. Listen to the risen Christ. Pakinggan natin ang tinig ng Espiritu Santo. Kasi nagpapadala ang Diyos. Always remember, sa Israel, pag may problema Israel, di ba Tita Del, nagpapadala ang Diyos ng kanyang mga champion. Minsan judge ang kanyang champion, tulad ni Gideon. Minsan king, tulad ni David or Solomon. Minsan prophet, Isaiah, Nathan. Nagpapadala ang Panginoon, Elijah. Nagpapadala ang Panginoon, o kaya priest, nagpapadala ang Diyos ng kanyang mga servant leader. Kaya ngayon, sino kaya pinapadala ng Diyos na senator para sa atin? Congressman para sa atin? Mayor, mga councilors para sa atin? No? You have to discern. Listen to God more than men. Sabi nga sa Salmo, makinig tayo sa Diyos, hindi sa tao. Amen? No? Pero ang sinasabi ng simbahan, bagamat hindi nag-endorse, ang sinasabi ng simbahan, yung, huwag ninyong iboboto! Huwag niyo naman iboboto, sabi nga ni Dr. Mildred kahapon, huwag niyo na iboboto yung mga corrupt. Alam niyo naman, corrupt. Napatunayang corrupt. May kaso sa Sandigang Bayan. Yung mga konektado sa narcopolitics, corruption din yan. Konektado sa extrajudicial killing, abay, corruption din yan, di ba? Corruption of the mind and the heart and the young people. Huwag na natin boboto yung mga alam natin corrupt. Di ba? Kawawa ang Pilipinas. Ba yung Pilipinas? Sure ka? 180 countries. Sinurvey all over the world. Corruption index. Ano grado? Pag 100, least corrupt. Pag 0 ang grado ng bansa, most corrupt. Kaya 0 to 100. 180 countries. O sino yung matataas ang grado? Pag malapit ka sa 100, ibig sabihin, konti lang korap doon. Magaling ang gobyerno. Matino. Switzerland.
Pataas, 90. Eh, yung pinakamababa, nakita ko 12. Libya, daming corrupt doon. Eh, Pilipinas. Ano grade natin? Sa 180 countries, atin-atin na lang ha. 34. Dati 33, sumagat ng konti 34. Pero ang median 43. Ibig sabihin, nakakaya ang Pilipinas, kilalang kilala sa buong mundo, isa sa mga corrupt na bansa. Nakakahiya. Katoliko pa naman tayong bansa. Amen? Bakit tayo corrupt? Mga Katoliko din yung corrupt na yun. Di ba? Bakit tayo ganyan? Ba't tayo nakarating sa ganyan? Kaya tomorrow, meron tayong pagkakataon na palitan yan. We have the power. No? But we have to listen to our conscience, no? To the voice of God, who is the leader that is righteous with character. Pangalawa, wag natin iboboto. Yung alam nyo namang, wala namang alam. Boboto nyo pa. Nakataon lang, kilala mo. Palagi sa TV, sa telebisyon, may mga placards, may mga tarpaulin. Wala namang alam. Di ba? Tatakbo ng senador, wala namang alam. Tatayog mo mayo, wala namang alam. Huwag tayong boboto ng walang alam. Kaya nga sa Pilipinas, nakakalungkot. Palagi ko pinapoint na si York as successful entrepreneur yan eh. Di ba, York, sa Pilipinas, bakit pina-privatize ang mga basic services? Kasi incompetent ang government. Kuryente, privatize. Tubig, privatize. Mga highway, privatize. Pati airport, privatize. Lahat pa, privatize. Ibig sabihin, walang kwenta gobyerno. Walang kwenta gobyerno. E ang tanong dyan, ba't pa tayo nagbabayad ng buwis? Ba't pa tayo nagbabayad ng buwis? Wala naman palang kwenta gobyerno. Because we have an incompetent government. No? Kaya wag na tayong buboto niyan. Na mga alam niyo, wala namang alam. Gwapo nga, wala namang alam. Amen? Magbago na tayo. Amen? Pangatlo, huwag kayong boboto ng mga mahilig sa ayuda. Yun lang alam nila, ayuda dito, ayuda dito. Magiging bansa tayo ng puro ayuda, puro limos. Puro limos, di ba? Nag-survey ang SWS, Social Weather Stations. Ano hinahanap ng mga Pilipino sa gobyerno? Trabaho. Number 1. Hindi ayuda. Kaya mga politiko, mahilig mabigay ng mga ayuda. Wala yan. Yun lang alam nilang gawin. Puro ayuda. No? Walang pag-asa ang Pilipinas. Trabaho kailangan natin. Negosyo kailangan natin. Amen? Skills. Di ba? At training ang kailangan natin. No? At hindi ayuda. Ang ayuda, ako, nasa Caritas Manila ako. I don't believe in dole out. I help the poor help themselves. We help the poor help themselves. Andun ang dignity. Walang dignidad sa limos. Ano dignidad sa limos? Wala. No? Kaya tulungan natin ang Pilipino na matulungan nilang sarili. Pang-apat, Sus Maria Josep, no? Bago tayo matapos, no? Okay lang? Huwag tayong, bawasan naman natin yung political dynasty. Nakakaya naman ng bansa, no? Puro magkakamag-anak, no? Magkakapatid. Wala na bang iba? Wala tayong monopoly. No family has monopoly public service. Amen? Ang tawag dyan, walang delikadesa. Hindi nahihiya. Magkakapatid, magkakamag-anak, tumatakbo. Isa-isa lang. Hindi ko naman sinasabing hindi sila magaling. Ang sinasabi ko lang, isa-isa lang. Isa-isa lang. Hindi yung sabay-sabay kayo. Andiyan yung nanay. Andiyan yung tatay. Tatay, senador. Nanay, mayor. Anak, congressman. Pinsan, konsehal. Yaya, pati yaya, pati yung driver. Tumakbo na rin. Ginawang family business. Ang gobyerno, ginawang negosyo. No? Nakakahiya. Di ba? Kaya hindi makapasa-pasa yung ating anti-political dynasty. Dapat ipasa nyo yan, ha? Dr. Mildred, no? Di ba? At ang panghuli, atin-atin lang ito, ha? Kahit naman di atin-atin, kung alam nyo naman taksil sa asawa, huwag nyo na iboto, no? Kung taksil sa asawa yan, taksil sa pamilya, magtataksil din sa bayan yan. Di ba? Nasa Biblia yan eh. Kung di ka mapagkatiwalaan ng maliit na bagay, paano ka pagkatiwalaan ng malaking bagay? Di ba? Tingnan nyo yung kanyang family life. Private life and public life are the same. Hindi tayo pwedeng duplicitous. Iba-iba ang pagkatao mo. Kailangan buo ang pagkatao mo. Kung ano ka sa bahay, ganun ka sa publiko. Ano ka sa publiko, ganun ka sa pribado. Amen? No? Kaya't sana, sa pagpapatuloy ng ating misa, no? Ina, ang pinagpapahalagahan natin sa araw na ito, motherhood,
It's a vocation, it's a gift of God, but we have to listen to God, where God is guiding us. We pray for all mothers. We pray for the mother of the church to guide us to the truth, and we listen to our conscience to help our mother country move forward with dignity and grace. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.